Ayan, hello, magandang buhay po. Ayan, so good morning, good afternoon, and good evening sa lahat po ng ating attendees. Loud and clear po ba ako? So react lang tayo Yes, or ma'am. ano? Ayan, so Loud and thank clear. you. Thank you po, sir. So magandang buhay po no sa lahat. Ganun din sa ating viewers sa ating Facebook page, iPro Cooperative, and sa YouTube channel natin sa iPro TV. So live po tayo dyan. So gusto ko lang po sanang mag-thank you ulit sa lahat ng umattend at patuloy na uma-attend since August 26 na nag-start tayo ng Financial Literacy Webinar. So thank you sa commitment po ninyo. And thank you because gusto nyong i-improve yung inyong life, yung finances natin, and most important, you want to improve yourself, no? So congratulations sa lahat. So by the way, I'm Ma'am JD Virginisa, so host or MC for today. So pa-comment naman ano, sa lahat ng ating mga attendees ngayon kung saan po ang inyong mga location. So comment nyo lang po dyan. So very thankful and grateful kami dahil pang 7th topic na po natin ito sa ating webinar. So tapos na tayo dun sa making money, keeping money, and ngayon protecting money tayo. So last time, ang naging topic natin ay sa life insurance. So ngayon naman ay about health insurance. So alam naman natin ano, marami sa atin gustong malaman yung about din sa topic natin ngayon. So dahil marami na ngayon yung nagiging conscious pagdating sa ating health. So dahil na din sa dami ng mga naglalabasang sakit ngayon at yung karamihan critical illness pa, no? So kailan nga ba natin kailangan yung health insurance? And ano yung dapat nating i-consider sa pagkuha nito? So mamaya mas maiintindihan po natin yan, okay? So hindi na po natin ito patatagalin at alam kong excited yung ating speaker. So na ma-share yung kanyang knowledge and experience about this topic. So, mamaya, pwede naman kayong mag-ask ng question and sasagutin po natin yan. So, sana maging active at mag-participate po tayo ngayong araw. Even po yung mga nasa Facebook natin or nasa YouTube, mag-comment lang po kayo. So, ayan. And ang magiging program natin ngayon, so syempre sa first part, financial education, health insurance. So last webinar na pinag-usapan nga natin ay life insurance, so ngayon non-life. So ang health insurance ay tinutulungan tayo para malesen or mabayaran yung ating medical expenses. Example dyan, yung mga doctor's visit, check-up, yung hospital bills, di ba? So yon. So later, i-explain po yan ng ating speaker. Alright? So sa second part, iyon namang ating product, services, and membership. So magkaka-question and answer din tayo. So yan, para sa opening remarks, para malaman po natin yung ating objectives. So kasama ko syempre yung ating masipag na General Manager ng iPro Co-op, si Sir MJ Sison. Alright, magandang buhay po sa lahat. Naririnig po ba ako loud and clear? Yes, sir. Yes, sir. Loud and clear. Ayan, maraming salamat po, Sir Eric. And maraming salamat din kay Ma'am JD. Ayan, doon sa napakagandang introduction natin, di ba? Ayan, so again, magandang buhay po sa lahat ng ating participants na nandito. So, sino dito yung mga excited na sa ating webinar today? Meron ba? Go ahead. Type ME or me dyan sa ating chat box. Huwag kang mahihiya. Type me. Sino? Ayun, ayan. Si Ma'am JD lang ba? Okay, ayan, si Sir John Luis. Ayan, so may mga nakikita ako dito. Thank you sa mga nagchat-chat. Ayan, may mga nakikita akong dati nang uma-attend dito. Meron din yung mga bago. Ayan. So, if you are happy and excited, yan, kindly show your excitement by turning your video on. Yan. And kung nahihiya kayo, ito na yung chance ninyo, okay, na ipakita sa mundo yung kagandahan at kagwapuhan natin. Kaya, wag na kayong mahiya. Buksan na natin yan. Siyempre, mas maganda rin na nakikita tayo ng di ba, nung ating speaker mamaya. Tama? Yan. Sige, i-on nyo na po yung ating video. Okay, ayan. So may isa na kay si Sir John. Yan, and naka-open ba yung kay Ma'am Eliza? I'm not sure kung naka-open, Ayan. Pero wag na po tayong mahihiya. I-open na po natin yung ating mga video. Okay? Yan.
Again, my name is MJ Season, and on behalf of iPro Cooperative, I want to acknowledge and thank you for being here. At gusto ko lang kayong i-welcome sa ating free financial literacy webinar. So again, nabanggit na ni Ma'am JD kanina, this session, or hindi ko lang pa nabanggit niya, might be boring no para sa iba, might be nonsense din para sa iba. Pero ikaw, kayo na nandito, this might change your thinking or perspective and might improve your life on how to protect your wealth. Okay ba yon? Yun ba yung matututunan natin sa ngayon? Okay ba yon na matutunan natin yun for today? Okay, type yes. Sige, type yes kung okay yun sa inyo. Yan. Andito si Ma'am Divine, tama ba? Jaira. Yan, si Ma'am Divine ay dati nang uma-attend diyan sa ating webinar. Okay? So para naman sa mga bago na nandito, ang webinar na ito, nabanggit na ni Ma'am JD kanina na this is composed of 8 topics from wealth generation to wealth protection. And we are on our 7th topic. Yan, nabanggit na rin. So we hope na napanood nyo yung mga previous webinars natin na isinandun sa email. Nang sa ganun makakatch up tayo. Or kung hindi naman, balikan na lang po natin. Alright? So sige, huwag na natin itong patagalin. Yan, kunin nyo na yung mga notebooks ninyo, yung mga pen ninyo, yung mga food and drinks, di ba? Para wala nang tayuan. Yan, nakaupo na lang tayo dyan. And to officially start up, we want to introduce our company. Yan, through this video na ipi-play maya-maya. Okay? So with that being said, again, I want to honor, acknowledge, and thank you for being here. So maraming salamat po. So sit back, relax, and enjoy our webinar po. So back to you, Ma'am JD. Ayan, thank you so much. Napaka-energy, Okay ba tayo dyan? Ayan. So, thank you, Sir MJ. Alright. So, to give you an idea, paano ba nag-start ang iPro Cooperative? So, ito po yung mission, vision, and core value niya. So, please watch this video. Since the beginning, our vision remains the same: a prosperous, financially educated community. In order to achieve that, our mission is to educate people about financial management, investments, and to find platforms that will enable the community in reaching financial prosperity. It all started with Mr. Amando Jose Balaria, or Sir Joma. He was born in Bungabon, Nueva Ecija, with a heart of helping Filipinos achieve financial prosperity through financial education, business partnerships, and alternative investments globally. He believes that financial literacy and investment opportunity or platforms are one of the keys to achieve financial prosperity. But despite of a noble purpose, hindi agad yan pinaniwalaan ng mga taga Nueva Ecija. By 2016, sinubukan niyang i-introduce sa Baguio ang investment opportunity since sa Baguio siya nag-aral. And it was a success. He also built a team of financial and investment experts in Baguio to help spread the vision. Today, they have a total portfolio of over 10 million US dollars or around 500 million pesos. In 2018, Sir Joma once again reintroduced the investment opportunity dito sa Nueva Ecija and start building a team of investment professionals. Aba, dito ko na-meet si Sir Joma. Nung makita ko ang purpose, ang opportunity para sa mga tao, hindi na ako nagdalawang isip pa na sumama sa vision niya. Today, nasa around $5 million to $6 million na ang total portfolio
ng Nueva Ecija. Also, 2018 din, na-introduce at nag-expand ang opportunity, ang services sa Davao City. In 2019, pumutok ang Forex scam sa Mindanao area. And that's the main reason why we decided to conduct courses on how to trade in the financial market, specifically the Forex market. We have been conducting boot camps in Davao, Cebu, Quezon City, Nueva Ecija, and Baguio City since then until the pandemic happens in 2020 of March. And we immediately made an adjustment from face-to-face boot camps to online boot camps. By 2020, despite ng mga existing programs na meron tayo, hindi pa din tayo huminto sa paghahanap ng opportunity, especially sa mga taong low-income earners. We really wanted to serve them, to have a program available for them. Ang dami din naming sinubukan ng mga programs. Some worked, karamihan nag-fail. Pagpasok ng 2021, after a long wait, finally, last quarter of 2021 was a blessing, a game changer for us. Nagkaroon po tayo ng napakagandang opportunity from GFS Asia. Isang opportunity na before na para lang sa mga mayayaman. And from there, nagkaroon kami ng idea na it is best if magtayo tayo ng sarili nating kooperatiba. Pinag-aralan natin ang mga advantages, mga disadvantages ng cooperative setup. And we found out na mas madaming magagandang benefits ang pagtatayo ng kooperatiba. We envision that via cooperative setup, pwede tayong makapagpatayo ng mga businesses in the future, makabili ng mga properties, makapagpatayo ng mga commercial buildings, hotels, and resort. Anything, any business that will eventually generate income para sa community or sa mga members ng cooperative. Also, matutupad na din ang isa sa mga gustong-gustong gawin ng iPro, ang pagkakaroon ng cooperative social responsibility sa community. We believe madami pang kailangang tulungan sa komunidad. And we are very much excited na tumugon. Once again, our vision, a prosperous, financially educated community. But in order to do that, our mission is to educate people about financial management, investments, and to find platforms that will enable the community in reaching financial prosperity. We are very confident that via cooperative, magagawa natin ang mission natin. Then eventually, ma-achieve natin ang vision natin. Thank you so much for your interest to join with us. We are looking forward to see you very soon. Magandang buhay, this is Sir Eric Salcariaga ng iPro Cooperative. And welcome sa Vision, Mission, and History ng iPro. So, nagkaroon kayo ng insight or idea bakit natin na-establish yung iPro Cooperative. So, to officially start our webinar, ipinakikilala ko po sa inyo yung ating speaker. Isa po siyang personal finance advocate for more than 9 years, certified investment solicitor for more than 7 years, investment consultant of Pilam Asset Management in 2018, former financial advisor and former unit manager of Premier Life Insurance Company,
in the Philippines. And isa po sa co-founder ng iPro Cooperative. So wala pong iba kundi ang ating poging-poging si Sir Eric Sel Carriaga. Ayan. Yehey! Palakpak Happy naman dyan birthday! kahit virtual. Dahil sa sinabi mong pogi ako, Ayan. may extra rice ka bukas. Yan, batiin naman natin si Sir Eric, ano? Belated happy birthday, Sir Eric, nung November 30. Ayan. Yoy, thank you, thank you. Salamat sa masaganang kainan nung nakaraan. Well, again, once again, thank you, Ma'am JD, sa introduction natin. Sir, si GM na may lakad. Kaya, So, ayan, batiin lang din natin, no, ang mga kasama natin dito sa Zoom, sila Sir John, good afternoon sa'yo. Si Ma'am ba ito or Sir Noriel? Sir Noriel, good afternoon. Ma'am Ann Cristel, Ma'am Divine, na masugid na na talagang uma-attend sa atin. Sila Sir Ralph, yan, kumusta ka Sir Ralph? Si Ma'am Eliza, Sir Rizaldi. Kahit si Sir Rizaldi, di ba? Talagang ma-attend din sa atin. Tsaka si Ma'am Ami, si Ma'am Amelia. Alam mo ba si Ma'am Amelia? All the way from Italy po yan. Nanonood po ngayon. Nanonood. Ma'am Amelia, di ba magagalit yung amo mo dyan? Nagawa mo na ba yung mga kailangan mo munang gawin? Okay. So siguro habang naghuhugas-hugas ng pinggan si Ma'am Amelia, all right. And batiin din natin yung mga nanonood ng live dyan sa atin sa Facebook page and even sa YouTube ata live po tayo. So good afternoon po sa inyong lahat. So, okay lang ba, ma'am? Pa-share ako ng aking screen. Teka lang, ha? Go, sir. Ayun. Nakikita na po ba ang ating pong screen? All right. So, thank you. Ayun. So, yun nga ang... Actually, ito ay continuation lang nung naging topic natin nung nakaraan, which is, hindi pa tayo natatapos dun sa ating part 8, no? Yung protecting money. So dito, sa mga first time lang po na naka-attend, ay pinag-uusapan po namin dito paano ba namin poprotektahan yung mga kaperahan natin. Yung bang, di ba, naitabi mo na, na-save mo na dyan sa iyong, kung saan mo man nilagay, di ba? Sa bangko siguro, as much as possible, ang goal naman natin ngayon, protektahan yan, wag magalaw yan as much as possible, no? Or wag naman maubos, or kung mabawasan man, at least kahit konti lang. Kaya, yun yung pag-uusapan natin. Nung nakaraan, life insurance, no? Nung nakaraan, ang pinag-uusapan natin ay kamatayan, no? So may mga pinatay kaming mga tao. So nung nakaraan, no, na sample, this time naman, ang pag-uusapan natin, health and medical insurance. So kung last time may pinatay tayo, this time, magbibigay tayo ng mga sakit. Di ba? Sinong excited? Pag-usapan ang sakit-sakit. Di ba? So, anyway, ituloy lang natin siya. Pero please, i-allow niyo po ako na i-remind once again ang lahat sa atin yung ating financial philosophy. Naniniwala po tayo sa atin, sa iPro, na pwede namang maging financially independent ang bawat tao. And naniniwala kami na ito yung, sa nakikita niyong screen, ito yung mga ways or steps para ma-achieve natin yung pagiging financially independent. So, sa umpisa, kailangan muna nating kumita, kaya making money. So, pinag-uusapan natin yan nung mga nakaraang sessions po natin. Sumunod, keeping money, di ba? Yan yung managing, di ba? Yung ma-manage natin yung pera natin. So, this time, protecting naman. Poprotektahan natin siya against dun sa mga uncertainties. Pag sinabing uncertainties, ito yung mga bagay na hindi inaasahan. Kasi kung inaasahan mo naman siya, prepared ka, di ba? So ito yung mga bagay na hindi inaasahan, kaya kailangan natin siyang paghandaan. All right? So ayun, last time natutunan nga natin na
na isa sa mga tools no para maprotektahan ang ating kaperahan ay o ang ating mga assets ay ang life insurance, ang pagkakaroon ng life insurance. So sa pamamagitan ng pagkakaroon ng life insurance policy, mababawasan natin yung impact ng financial worries and burdens no ng mga taong mahal natin. Especially kung breadwinner ka. Kung naiisip mo sa mga nanonood ba o especially nandito sa Zoom, pakiramdam mo ba, minsan nasabihan ka na ba ng magulang mo, anak, ikaw ang pag-asa namin. Makakaahon kami dahil sa'yo. Di ba? So, yun pa lang ay senyales na ikaw ang breadwinner. So, umaasa sila. So, what if may nangyaring hindi inaasahan sa'yo? Nag-bye-bye ka ng ganun kaaga. So, paano yun? Di ba? Di ba, pag nagkaroon ng death, ang daming gastos dyan eh. Di ba? Saan kukuha ng pang-casket, di ba? Yung funeral service, di ba? Ilang baraha ba bibilin? Ganun ba? So, ilang cornic ba? Di ba? Ganun eh. Kape, di ba? So, madaming gastos. So, nagiging burden siya ngayon dun sa mga naiwan. So, with life insurance policy, kahit papano, may magagamit yung ating pamilya na mahal sa buhay na may iwan. So, today, very interesting ang pag-uusapan natin kasi health naman siya. Health at saka medical. Pinagsama na po natin yung number 2 at saka number 3. Para sa next session po natin ay non-life naman po. So nakakatuwa pag-usapan yung next session kasi hindi na buhay, hindi na kamatayan ang pag-uusapan natin doon, no? Kundi paano naman kayo pag nabangga kayo. Ganun. Pangit pa din eh, no? So pag-usapan natin 'yan, all right? So, now bago tayo mag-proceed, kapag pumasok sa inyo ang salitang health insurance, ano ang nasa isip ninyo? Pag naririnig nyo pala ang salitang health insurance, ano ang unang pumapasok sa inyong isip? Pa-type po sa chat box dito po sa Zoom. Sa mga kasama natin na nanonood ng live sa Facebook page ay please paki-comment po ang inyong sagot. So, pakiramdam mo o ano sa isip mo? Ano po pasok sa isip mo, no? Kapag naririnig mo ang salitang health insurance. Pero ba? Diba pag sinabing health insurance ay ano ba yan? Pambayad ba yan sa hospital bills? Pag ba may health insurance ako, may pambayad ako sa hospital bills? Ano ba yan? Health card ba yan? Diba? Minsan, ganun yung mga nasa isip natin. Ano ba yan? Assistance ba yan for medical bills or medical expenses? And alam mo ang common, kapag sinabi mong health insurance, PhilHealth. Diyan napasok ang PhilHealth. Tama? So, isa yan sa mga mapag-uusapan natin. Medyo mahaba-haba itong slides ko pero sisikapin ko siyang bilisan, no? Pero nang hindi naman nako-compromise yung learnings natin, no? So, what is health insurance? Health insurance is a contract between a company and a consumer. Si consumer ay tayo. Company is a health insurance company. May it be a life insurance company or a PhilHealth, national natin yan, no? National health insurance natin yan. So, governed by the government. Okay. So the company agrees to pay all or yung kumpanya daw ay magbabayad ng lahat or some, yung portion of the insured person's health care costs. Kapag nagkaroon ng hospitalizations, check-ups, etc., ang sabi niya dito pa lang tayo sa definition ng health insurance, magbabayad daw ang company. So malaking tulong to sa atin, no, kapag nagkaroon tayo ng hospitalizations, no. So si company daw magbabayad ng mga bills natin in return for payment. So meron din tayong kailangang ilabas, no, para i-take nila yung risk kapag tayo ay ma-hospitalized, ayan, kailangan din naman natin magbayad. Okay? So now, ano sa tingin ninyo ang
mga illnesses na makukonsider natin na serious. Kasi according dito, ang objective ng health insurance ay to provide financial protection. O ito, di ba ang pinag-usapan natin ay income protection or yung wealth protection. Ang objective natin dito is yung perang naitabi natin ay wag na sanang mabawasan pa dahil lang sa mga health-related setbacks. So ang objective natin, sakali man dumating sa punto ng buhay natin na ma-hospitalize tayo, ma-confine or anuman, meron tayong health insurance na magko-cover nung mga expenses natin. Hindi na mababawasan yung savings natin. So yun yung goal or objective ng pagkakaroon ng health insurance. Now, sabi niya rito, in case of emergency, question. Ay, question. Si Sir John nagtaas ata ng tanong, ng tanong tuloy, ng kamay. May question ka ba, Sir John? Okay, nawala si Sir John. Anyway, kung may question po kayo, mamaya after ng presentation natin, susubukan po natin i-address po lahat yan. Alright? Pero at this point, tuloy lang po natin yung ating presentation. Okay? Pero kung kinakailangan, kung kinakailangan na talagang sagutin yung tanong, okay, pwede nating sagutin. Pero kung pwede namang i-park, okay lang din naman. Kahit mamaya na ho natin siya sagutin. Alright? Para matapos natin siya. Now, pag sinabing serious na illness, meron bang joke na illness? Kasi sabi dito, in case of serious eh. So pag sinabing serious illness, ano yan? Malala. Diba? Sabi nila, malalang sakit na talagang life-threatening. Andyan yung stroke, heart attack, diba? Cancer, diabetes, and even COVID-19 ay na-consider na serious na illness. Lalo nung bago-bago. Diba? So sa sobrang serious niya, ayaw mo nang lapitan yung tao. Pag sinipon lang, diba? Binahing lang, ayaw mo na siyang lapitan. No? Kaya seryosong, na-consider na serious na illness. So, let's move on. Okay, eto na. May tatlo tayong type ng health insurance. Types ng health insurance. Kadalasan, madalas tayong binebentahan, inaalokan ng mga health insurance, right? So, ito yung mga differences nila. Number one, yung PhilHealth. Yan yung, yan yung national health insurance natin. So, ang provider niyan ay government. Okay? And next ay HMO o yung Health Maintenance Organization. Ito ay mga private organizations ang nagpo-provide. Kadalasan, ito siya. Buti dala ko yung ating health card. Ganito yung HMO. Kadalasan, mayroon siyang card. Pero may mga HMO companies na walang card. Okay? Walang card. Pero ang mga malalaking corporations ay prefer nila yung may card kasi mas mabilis yung transaction, yung pag-avail ng mga services. So swipe lang nila, di ba? Check lang nila yan. Then, pwede na ma-avail yung mga services. So, ganun siya bilis compared dun sa walang card kasi kailangan mo pang magpa-print ng mga letter of authority o authorization. Magre-request ka, punta ka sa office, re-request ng kung ano-anong papel, then saka ka pupunta sa hospital, sa clinic. Medyo hassle siya. While kapag yung HMO mo ay may card, ay ito lang dala mo. ID at saka ito. Lagay mo lang sa wallet mo. So hindi naman sa pinagmamalaki, no? Hindi naman sa medyo nagtitipid ang iPro group. Kaya MaxiCare muna yung natin. So, again, disclaimer po, hindi po tayo ahente ng MaxiCare. Nagkataon lang po na MaxiCare po ang atin pong HMO na gamit. Kasi kung ibang health card, malamang ibang health card yung ipapakita po natin. Alright? So, number 3 na type of health insurance ay ang health insurance. Yan talaga ang term. Ano? So, it offers more comprehensive na coverage, especially for serious na illness. Mamaya, i-breakdown natin yan ng paisa-isa. No? For which they give higher compensation. Ayan, bakit? Isa-isahin natin. Number 1, PhilHealth. It is a mandatory national health program for employed.
So number 1, employed. Required siya sa mga empleyado na nagtatrabaho dito sa Philippines. Kaya 'di ba, kapag ang company mo, especially kapag mga malaki yung company mo na pinagtatrabahuan, required yan, meron kang PhilHealth. Tapos may hulog din yung iyong contribution din ng iyong employer, including OFWs. Okay? Mandatory. Ano-ano yung mga benefits? Ito, kadalasan alam natin na meron tayong PhilHealth. Pero ang problema, hindi natin alam ang mga benefits. So ito ang mga benefits niya. Number 1, inpatient. So ibig sabihin ng inpatient ay kapag nagkaroon ng hospitalization, confinements, ay ito yung misconception Akala nila wala na silang gagastusin kasi may PhilHealth sila. No, not necessarily. Okay? Kasi meron lang mga benefits yan na may mga limits, may mga amount lang na hanggang dun lang yung limit mo. So kapag na-confine ka, for example, and then na-reach mo yung pinaka-limit mo ng coverage mo sa PhilHealth, then any excess of that limit ay kailangan mo nang i-shoulder. Okay? Pero may mga times na hindi mo na-reach yung limit, so therefore, kaya natin nasasabi na, wala akong binayaran, pinakita ko lang yung PhilHealth ko. Di ba? Ganun lang siya. No? Pero the moment na mag-exceed yung mga limits, so that's the time na sinasabi ng doktor or sa cashier, di ba? Na ito po yung mga ibinawas namin sa PhilHealth nyo. Ito na lang po yung babayaran nyo. So ibig sabihin, yun po ay mga excess or mga certain illnesses or services na hindi covered ng PhilHealth. Okay? So, inpatient. Number 2, outpatient. Alam nyo ba na pwedeng, pag nagpa-check up kayo, ay pwede niyang gamitin ang PhilHealth nyo? Outpatient means yung magpapa-check up po tayo. So, pwede pala natin siyang gamitin. Okay? Kaya yung iba, di ba, may nararamdaman na, di ba? Kunwari, hindi ka pinansin ng crush mo, sumakit yung puso mo, di ba? Parang, ang sakit sa puso. Friend, magpa-check up ka na. Ayaw mo magpa-check up. Kasi iniisip mo, gagastos ba ako, friend, pag nagpa-check up ako, di ba? Kung may PhilHealth ka, pwede mong gamitin yan sa outpatient. Okay? Sabihin mo lang, may PhilHealth po ako. Ayan. Pero iba, may availment, may proseso po dyan. May proseso po dyan. So sasabihin ng iba, minor pa lang po ako, wala pa akong ganyan. Most likely, ikaw ay dependent or beneficiary ng iyong parents na merong PhilHealth. So covered ka. Okay? So tanungin mo muna kung kasama ka doon sa beneficiary. Kung totoo kang anak. Joke lang. Biro lang Pero, kasi pwedeng anak ka nga, pero wala ka dun sa listahan. That's the point. Ang point natin, ano ang nakalagay doon sa beneficiary list, ay pwede nyo ma-avail ang mga benefit na meron ang PhilHealth. Alright? Next, ito, amazing. Meron siyang Z-benefit. Ibig sabihin ng Z-benefit ay mga critical illness po yan. Gaya ng leukemia, breast cancer, prostate cancer, different types of cancer. Ang hindi niya lang kayang hindi lang covered na type ng cancer yung cancer sa bulsa. So, hindi na kaya, no? So, yan, kidney transplant, coronary artery, bypass, surgery, ayan, covered yan. Pero may certain limit po yan. Okay? So, importante na alamin natin yung mga limits. Hindi ko na sinama dito para hindi na tayo humaba, no? Pero pwede nyo pong ma-visit ang website ng PhilHealth, no? So hindi big sabihin na covered ka na ng PhilHealth, meron kang PhilHealth, tapos nagkaroon ng major o pasok dito sa Z-benefit, ay sinabi mo na teka, covered ako dyan. Sabi ni Sir Eric Sele, covered ako dyan. I-ano nyo ako, gamutin nyo ako. Huwag nyo na akong singilin. No? Hindi po, may certain limit lang po yan. I think sa leukemia ata, maximum of 600,000, mga ganyan. So any excess ay shoulder nyo na.
Even yung ay kinover nila last time, yung COVID-19, yung about sa lungs naman, di ba? Na umabot ata ng 600,000. Before, 300,000 lang yung coverage niya. Hindi ako masyado pang yung bang definite dun sa mga numbers, pero nandun po sa PhilHealth website. Okay? And ito pa, meron pa siyang SGD. Hindi yan Singaporean dollar. Yan po ay Sustainable Development Goals. Ano naman yan? So, ito yung mga, for example ay malaria. Ayan, HIV AIDS. Kapag may outpatient, ay magpapa-check up ka, tapos malaria, covered yan. HIV, yan, anti-TB through DOTS. Di ba may DOTS, yung DOTS? Yun. And voluntary surgical contraception, animal bite, yung nakagat ka ng aso, ganyan. So, kalmot ng pusa, I think covered din dyan sa SGD related. So, yan yung mga benefits natin. Kaya, wag lang puro hulog ng hulog. Gamitin din natin yan whenever kailangan, di ba? So, yan yung mga benefits natin. Now, move on tayo doon sa premium. Ang binabayaran po natin dyan ay kadalasan 3% of our monthly basic salary. Yan yung binabayaran ng mga parents natin. Kung ikaw ay estudyante na nakasama natin ngayon dito, nanonood ngayon, ay binabayaran yan ng iyong tatay, ng iyong nanay. Tapos, hindi na sila nag-add ng additional premium, kasama ka na dun sa mga beneficiaries. No? Hindi ko lang sure pala kung may additional. Hindi ko siya nabasa, pero wala naman akong nabasa. So, inassume ko na covered na yan. Okay? Since wala akong nabasa. Now, qualified. Sino-sino lang pwedeng mag-apply? All Filipinos age 21 years old and above. Ito yung mainam. And above. No? So, possible, pwede pang 70 hanggat kaya mong magbayad. Yan ang sinasabi niya dito, with capacity to pay. And meron tayong tinatawag na direct contributors and may indirect contributors. Ibig sabihin, yung mga direct, ito yung mga standard, yung mga plan. Ito yung mga tayo, mga empleyado na ni-require ng gobyerno na kumuha ng PhilHealth. Nagko-contribute tayo. Pero may mga tinatawag na indirect contributors. Sino sila? Sila yung mga indigents. Sila yung mga basta identified ng DSWD hindi yung verbal lang. Yung sinabi niya, hindi, indigent ako. Hindi yun. Kailangan nakalista siya sa DSWD. Okay? Mga beneficiaries ng Pantawid Pamilyang Pilipino, yung program, yung 4Ps, kasama sila sa indirect contributors. Ibig sabihin, hindi sila nagbabayad. Galing, no? Meron silang benefit, pero hindi sila nagbabayad. Kasi nag-aalat na ang gobyerno ng fund para sa kanila. Alright? Yung mga persons with disabilities, sila, yan, yung mga indirect contributors. Why? Kasi nga, makes sense naman. Dahil pag PWD ka, most of the time, wala siyang source of income. Diba? So, or kung meron man, maliit lang. So, hindi na siya pinagbabayad ng contribution. Alright? So, next tayo. Hindi nyo naman kailangan pumunta sa office ng PhilHealth para magbayad kasi automatic to kinakaltas na employer ninyo. Unless ikaw ay self-employed. No? So, pwede kang dumiretso sa mga offices ng PhilHealth. Ano ang pros and cons ng PhilHealth? Number 1 sa pros ay, of course, affordable. Di ba naalala ninyo yung sinabi natin last session na at least a maximum of around, basta nagre-range lang ng 1 to 10, maximum 10% of your gross income ang premium mo sa insurance. So dito kay PhilHealth, 3% lang. So ibig sabihin, pasok siya doon sa ating recommendation o recommended na amount na kailangan nating ibayad sa insurance. Okay, so affordable siya. And available for everyone. Yun yung inam, no? Kasi may mga health insurance na kapag unhealthy ka or meron kang existing na illness, di ka na pwedeng i-cover.
Okay? Masyado nang mataas yung risk mo. Yun ang sinasabi nila dyan. Okay? Cons naman, limited yung coverage. Alright? Kung ano yung sinabi ng PhilHealth na coverage mo, hanggang doon lang talaga. Okay? Availment procedure, alam naman natin ang mga stories, no, na ang haba-haba ng pila, ang tagal-tagal mag-avail, ang tagal-tagal ng proseso. Yan naman ang mga cons niyan, no? Pero sa ganda ng benefit, nakikita natin na maganda din naman. Yun nga lang, ito yung cons niya. And ang cons ay no living benefit. Ibig sabihin, purely insurance lang siya, hindi katulad ng mga ibinebenta sa atin ng ibang mga insurance agents na after mo daw maghulog ng sometime ay may marireceive kang ganitong amount. Kahit hindi ka na-hospitalize or hindi ka na-confine, hindi ka nagkasakit, congratulations. Meron ka daw marireceive. So dito, wala. Okay? So yan ang PhilHealth natin. Next na pag-uusapan natin ay ang HMO. Ang HMO ay maganda siya for emergencies. No? Kapag medyo may nararamdaman kang hindi maganda, may health card ka, diretso ka sa hospital. Kadalasan kasi ng mga private hospitals ay accredited ng mga HMO. Kaya pagdating sa availment process, mabilis siya compared to other o sa PhilHealth. Okay? So ano yung mga benefits ng HMO? Pansinin ninyo. Inpatient, di ba? Meron yan sa PhilHealth kanina. Outpatient, meron din sa PhilHealth kanina, which is na-discuss na natin. Preventive care, yan ang wala. Okay? Emergency care. Katulad ng kinakailangan i-transfer ka sa ibang hospital, merong ambulance, covered yan. No? May certain amount din. Annual check-up, covered din. Ang alam ko sa PhilHealth, wino-workout nila na magkaroon na ng free na annual check-up. Okay? And dental care. So kung masakit ang ipin mo, magpapabunot ka, yes, pwede mong gamitin ang HMO mo. Magpapa-cleaning ka, ayan. Ang mainam sa bunot at unlimited, no? So kung sumasakit yung ipin mo weekly, pwede ka magpabunot weekly. So yan, HMO natin. Now, premium. Pag-usapan naman natin premium. It depends dun sa plan type. Kanina, di ba, kung PhilHealth sila ang magde-decide magkano ang coverage para sa'yo, talagang fixed siya. Dito, ikaw ang mamimili. Pwede kang mamili magkano ang coverage na gusto mo. Merong mga coverage na para ka lang nag-check-in, kasi may sarili kang kwarto, may presidential room, may mga ganyan eh. So, syempre maganda ang benefit, so mas mahal ang premium o yung binabayad natin, no? Tsaka depende dun sa age natin. Kanina sa PhilHealth, hindi pinag-usapan yung age, no? Basta 21 pataas, tapos beneficiary minors, pasok. Pwede. Dito hindi. Ang premium mo ay didepende dun sa edad mo din. So kapag ang age natin ay medyo katulad ko, nag-birthday tayo no November 30, so nadagdagan na yung edad natin. So most likely, pag nag-renew tayo ng ating health card, ay tataas yung premium natin. Huwag naman sana ganun kataas. So most likely ganun. Kasi iniisip ng insurance company dyan, ay teka, tumatanda na ito, so mas prone na siya sa mga sakit. So mas may chance na ito ay ma-hospitalize at gumastos, i-cover natin yung gastos yan. So yun ang iniisip nila doon. Alright? Dumako naman tayo doon sa qualification, sa age, 0 to 60. Meron lang akong chinek na isang HMO company and ito yung lumabas, 0 to 60. Pero may ilang companies na hindi kino-cover ang zero age. At least 18 pataas. So it depends doon sa insurance company na pagkukuhanan ninyo. And of course, depende yan sa type of account. May corporate account at saka individual account. In our case, naka-corporate account po ito, no? Corporate account siya. And pwede mo rin naman tong ma-avail lang individual. Medyo mas mataas lang ang premium ng mga individual accounts.
Pros. Okay. Ang HMO, ang pros niyan, yung service talagang quality. Yung facilities, talagang maganda ang mga facilities nila. No? At saka mabilis yung availment process. Katulad nung sinabi natin kanina, i-check lang nila, itatawag lang nila, saglit lang, malalaman na kung ano yung mga coverage mo, and then pwede ka na nilang i-check. Okay? Ang cons, medyo pricey siya. Yes, mataas po ito at malaki yung tsansa na umabot ng maximum of 10%. Hindi, baka umabot ng 10% ang yung sinasabi nating recommendation na 1 to 10% only of your gross income. Baka umabot doon. Kaya kailangan pag-isipang mabuti. Kaya better ito ang gamit mong health insurance kapag ikaw ay nasa corporate world. Kasi kadalasan naman pag nasa corporate world, may ganito eh. Okay? Ang cons pa niya ay kapag non-accredited yung hospital sa pinuntahan mo, hindi siya covered 100%. So may certain percentage lang. Yes, i-cover ka pa rin, parang nasa around 20 to 80% only. So depende sa insurance company. And may mga clinics, doctors na kapag hindi talaga accredited, sorry, hindi nila, sorry, kailangan mo magbayad. Yan. Na-try ko po before magpa-cleaning, gamit po ito. Mas mahal na pala ang singil nila sa dental services nila. So, ang coverage lang ng mga ganito ay may limit lang. So, nag-add pa tayo. May mga ganong instances, no? And again, yung cons niya ay same with PhilHealth, no living benefit. Walang cash value. Wala kang maiipon. So, hindi siya savings. Okay? Hindi siya savings. Proceed. Next tayo ay health insurance. Sa health insurance, kadalasan, ito ay ibinabayad sa atin via reimbursement. So parang ganito muna siya. Kung magkano yung gastos natin nung na-confine tayo, na-hospitalize tayo, magbabayad muna tayo doon, and then yung OR, yan ang ipapakita natin sa insurance company and together with some documents na kailangan, and then waiting muna tayo for approval, then saka pa lang ipapadala yung mga nagastos natin. Pero hindi pa tayo sure kung lahat ng nagastos natin ay i-reimburse ba nila. Okay? May ganon, no? I-check muna nila kung ano doon yung covered lang talaga nila. Alright? And may time na ito naman ay lump sum. Kapag na-diagnose tayo ng isang malalang illness, may malaking fund na kaagad na ibibigay sa atin. At yung fund na yon, tayo ang magmamanage nun. Ibig sabihin, hawak natin yung pondo, tayo yung kung saan tayo na-diagnose, magkano yung kailangang bayaran, o tayo ang magbabayad. Hindi sila ang magbabayad, hindi insurance company ang magbabayad ng mga bills natin, kundi ibibigay sa atin yung pera. Parang pwedeng pagkakitaan, no? Magkasakit ka ng ganito, claim mo, may pera ka. Ganun. So, maliit lang pala yung sakit mo, pero na-claim mo, ang laki. Ganun. Pero hindi natin madadaya ang mga insurance company. Pwede siguro, no? Pwede. Hindi naman sila perfect eh. Pero, most of the time, hindi natin sila madadaya kasi may tinatawag na Medical Investigation Bureau, MIB or MBI, yung Medical Bureau Investigation. Basta nakalimutan ko na, matagal na kasi, pero doon namomonitor nila kung ikaw ba ay may existing talaga na sakit, nire-report nila yon. Okay? Next tayo. Ano ang mga benefits ng health insurance? Critical illness. Yun yung sinabi natin kanina kapag na-diagnose tayo ng critical na sakit. Again, depende sa health insurance company ulit ito. No? Baka may mga na-encounter na kayo na 56 critical illness, covered ka ng 100 critical illness, paramihan eh. Kung saan mas marami, doon daw mas maganda, sabi nila. Pero for example, cancer. 'Di ba cancer may mga na lang yan?
Diba? Cancer sa bulsa, cancer sa cancer sa kung saan-saan. Same lang naman yun. Cancer, isa lang yun yung count niya. Tama? So, may mga insurance na i-check nyo na lang kasi stipulated naman yan. Kumbaga, exposed naman, nakikita naman kung ano-ano yung mga certain critical illnesses na covered nung particular insurance company. Next, meron siyang hospital income. Ito yung kapag na-hospitalize ka, iniisip kasi ng insurance company dyan, pag na-hospitalized ka, hindi ka nakapasok. Tama? So since hindi ka nakapasok ng work, wala kang sahod. Tama? So ang ano nila dyan, logic nila dyan, so since wala kang sahod, babayaran ka namin. Yung hindi mo ipinasok sa work mo kasi pumasok ka sa hospital. Sa iba ka pumasok. No? Okay, babayaran namin yan per day. So, ang tawag dyan ay hospital income to replace your income. Nawala kasi nawala dahil ikaw ay na-confine. So, yan. Kaya siya tinawag na hospital income. Next ay surgical expense. Surgical, operasyon. So, pag nagkaroon ng operation, pag nagkaroon ng operation, nasaan na? Gumastos tayo, una munang gagawin dyan ay magbabayad tayo, tama? Kukunin natin yung OR. Nandito na yung OR, papasa natin sa insurance company. Ganun siya. Then, saka i-reimburse ng insurance company. Alright? Okay. So, next ay, ayan, can avail via standalone. Okay. Pag sinabing standalone, yun lang talaga ang kinuha mo. Hindi siya naka-attach sa isang package. At saka most of the time, ito ay yearly renewable. Kapag sinabing stand-alone, pag narinig nyo yung stand-alone na term, inoferan kayo, tapos stand-alone, ibig sabihin, hiwalay siya na product. For example, critical illness, health insurance, stand-alone. Yearly siyang nire-renew and nagbe-base ang iyong binabayad sa iyong edad. So, syempre, yearly, nag-mature siya, natatapos siya. So, para ma-renew siya, magbabayad ka ulit. Pero i-check muna nila, healthy ka pa ba? Ganun yan. Ano ka pa ba? Yung edad mo ba ay pasok pa dun sa aming requirement? So, yun ang chine-check nila dyan. Or, pwede mo siyang ma-avail as rider. Ano yung rider? Di ba pag sinabing rider, imagine nyo ba yan, nakamotor, tapos may angkas, di ba? Yung angkas, yun yung tinatawag na additional, di ba? Umangkas, di ba? Additional, rider. Yan. Additional. Kumbaga, kumuha ka, most of the time, ito ay naka-attach sa life insurance policy. Naalala nyo yung last session natin, life insurance, yun yung basic insurance, di ba? And then, itong critical illness, hospital income, surgical expense na yan, ang tawag dyan, riders. Kapag inilagay mo siya dun sa iyong basic na life insurance. Riders, additional benefit. Okay? So, kapag additional benefit na siya, ang coverage mo na niyan ay mas longer na yung period niya. And may mga times na mas mura mo siyang ma-avail kasi naka-attach siya sa isang basic life. Parang di ba kapag package tayong bumibili, kadalasan somehow may discount ng konti, di ba? So ganun yan. Alright? Ganun din siya. So you can avail standalone or rider. Okay. So yung kinuha namin, di ba may sample kami na sinabi last time, naka-rider siya. Yung critical illness, yan, naka-rider siya sa isang basic na life insurance. Premium. Depends on the coverage, age, at saka health condition. At saka yung background. Actually, alam nyo ba na tinatanong pa yan kung saan ka nakatira? For example, nakatira ka sa isang lugar na alam nilang mataas yung risk na magkakasakit ka doon. For example, nasa planta ka ng mga biohazard something. Ganyan. Basta more on biohazard siya. Malapit ka doon sa area, tataas ang premium mo. Oo, tataas yun. Kasi nga,
Uy, teka, nakatira siya dito sa isang place na potentially pwede siya magkasakit ng mas mabilis. Di ba? In most cases, dinidecline yun. Pero kung ikaw ay na-approve sakali, good news. At least, i-cover ka nila. Nga lang, tataasan nila yung premium mo. Okay? So, ganun siya. Qualified, kadalasan 18 years old yan and above up to age 55. No? Again, depende sa insurance company. May mga insurance company, i-cover nila until age 60. Yung pwede ka pang mag-apply until age 60 at i-cover ka nila until age 90. May mga ganun, no? Kaya iba't iba eh. No? 18 years old, yung iba naman, minor, kino-cover na. So again, depende sa insurance company yan. At dapat, no pre-existing major illness. As much as possible, wala kang existing na sakit bago ka nag-apply. Kasi kapag meron, most likely, baka hindi ka na i-cover. Pros. Of course, high coverage. Imagine, ma-confine ka ng isang sakit, may lump sum kang marireceive, yung amount na yun. Paano kung ang amount na natanggap mo ay, ang coverage na binili mo ay 2 million? Ang nagastos mo lang pala sa hospital ay nasa around 300,000. Paano yun? Ibibigay pa rin sa'yo ng company 2 million kasi yun yung coverage mo. Kung ang nagastos mo lang sa pagpapagamot ay 300,000, wala nang pakialam ang insurance company. So meron ka pang neto, pinagkakitaan talaga. No? Ginoong business. May neto ka pa na 1.7 million. Pwede na magpatayo ng business. Diba? So yun yung pros no, advantage nito, no? And wide range of network actually. Bakit natin nasabi? Kasi actually wala na tong yung parang accreditation, something like that. Basta ikaw ay na-diagnose no ng ganong illness, critical illness. Ipapakita mo lang yung diagnosis, yung medical yung proof, no? Pakita mo lang sa company, sa insurance company, ibibigay na nila ang benefit na naka-allot para talaga sa iyo, regardless magkano nagastos mo sa hospital. Kahit hindi ka nga magpagamot eh. Para isipin mo na, kukunin lang din ako ni Lord sa pera na lang ng pamilya ko. Nasa sayo yun, desisyon mo yun. Okay? So, yun yung pros niya. Cons, medyo pricey. Medyo mahal to. Kaya, kung ang income mo ay hindi ganon ka, kumbaga di ba may recommendation tayo, 1 to 10% ng ating gross income? Pag-isipan mo mabuti, the moment na lumampas lahat ng insurance coverage mo, yung premium ay lumampas na ng 10%. Pag-isipan mo mabuti kung kakayanin pa. No? Kasi 90% na lang natitira mong pera and may naka-allocate pa dyan na iba't ibang mong needs. Kaya pag-isipan mong mabuti. Okay? Kaya dyan papasok yung hindi masama na mag-inquire kung talagang kailangan mo ito. Mag-inquire ka na mag-inquire sa iba't ibang life insurance companies. Okay? So, hindi siya masama, no? In most cases, ito naman yung ating cons. Pricey siya, no? In most cases, no living benefit. Wala naman living benefit ang mga health insurance. Yung mga critical illness na ganyan, wala naman eh. Ang meron lang kapag naka-attach siya sa basic na life insurance. Kasi yung life insurance, may time na siya talaga, may mga pagkakataon na siya talaga yung merong living benefit. So dun lang siya, no? Pero yung mga ito, yung critical illness to be exact, wala naman talagang living benefit. Okay? Next. Who needs health and medical insurance? Breadwinner. Laging breadwinner. Ayaw natin na dahil sa pagkakasakit natin ay maapektuhan financially ang ating mga mahal sa buhay. Yung mag-iisip pa sila ng kung saan kukuha ng pambayad sa hospitals. Tayo na yun. Kumbaga, since meron tayong health insurance, hindi na natin isipin. Sabihin lang natin sa pamilya natin na relax lang.
magfo-focus lang ako sa pagpapagaling at meron naman tayong health insurance na cover ng mga expenses natin. Kaya relax lang kayo dyan. Mga anak, mag-aral lang kayong mabuti. Huwag niyo ako masyadong intindihin. Di ba? Ang sarap kapag ganun. Di ba? Paano kung hindi? Paano kung wala tayo nito? Breadwinner tayo, na-confine tayo, paano na yun? Iisipin mo pa, naku, na-confine ako, saan kaya kukuha ng pambayad ng bills? Wala akong sinahod ngayong araw na ito, paano kaya kakain ng pamilya ko? Ang dami mong iniisip. Di ba? Kaya, sa mga breadwinners, may mga dependents. Pag-isipan niyo pong mabuti ito. So, consider natin siya. When to get a health and medical insurance. Almost same ng when to get a life insurance. Kapag nagkaroon ng insurable interest. Kung pakiramdam mo ay meron kang economic value sa family mo at sa sarili mo, then therefore meron kang insurable interest. Okay? Ayaw naman natin na lahat ng pinagpagura natin na mapunta lang sa hospital, mapunta lang sa mga doktor. Okay? Next. Alalahanin mo, dapat you are financially able to pay future premiums. Ayaw nating dumating yung time na capable ka today. Pakiramdam mo, capable ka today. Nagandahan ka sa product na yan. Kinuha mo. Pero hindi mo pala na-compute na hindi ka pala able na magbayad for future premiums. Na-cut yung pagbabayad mo. Alam mo ba na hindi mo mawi-withdraw lahat ng hinulog mo? Kung makakapag-withdraw ka man, nako, ang laki ng mga charges niyan. Kaya pag-isipan mong mabuti. Pag pinasok mo to, dapat ready ka. Okay? Para hindi ka malugi. Okay? How much health insurance coverage do I need? Sa PhilHealth, wala kang choice. No? Fix yan eh. Sa HMO, kung empleyado ka, wala ka rin choice. Kasi decision yan nila boss. Okay? Pero pagdating sa health insurance, meron kang choice. Pero magandang ang maging basis mo ay, una, i-consider mo, ikaw ba ay prone talaga sa major illness? Yun muna ang isipin mo mabuti. Kumusta ang lifestyle mo? Kumusta ang ikaw ba ay pinagpapawisan pa? Ikaw ba ay may exercise na schedule? Diba? May ano ka ba? Body movement ka ba na Kasi kung pakiramdam mo meron kang ganon, mataas yung tsansa na hindi ka magkakasakit. Ang sabi natin, mataas yung tsansa na hindi ka makaka-acquire ng mga yan. Kapag maganda ang iyong diet, di ba? Mataas yung tsansa na hindi ka magkasakit. Pero hindi natin masasabing hindi ka pa rin magkakasakit. No? Kasi hindi mo alam, ang daming mga athletes dyan, ang daming mga physically fit, pero may sakit pala sa loob. Di ba? May problema na pala ang kanilang atay, ang kanilang pancreas, nagda-dialysis na pala, and so on. Di ba? Hindi natin alam eh. Pero, at least kasi, kung ikaw ay doon tayo sa mga kontrolado nating bagay. Kontrolado natin, kumain ng tama lang. Di ba? Isang rice lang. Di ba? Kontrolado natin yon. Pag nag-extra rice ka, decision mo yon. Tama? Ano pa control natin? Mag-exercise. Kontrolado natin yon. Kaya natin gawin yon. Di ba? Decision na lang natin yon. Okay? Pero yung despite na ginawa mo na yung part mo, nagkasakit ka pa din, hindi mo na kontrolado yon. So at least na lang meron kang health insurance. Okay? Pero kung yun nga, sabi ko nga kung ang lifestyle natin ay aalagaan natin, iingatan natin, baka makabawas tayo ng mga binabayad natin sa mga premiums. Baka kahit papaano may iwasan na natin isipin ang health insurance kahit papaano. 'Di ba? So kukuha lang tayo siguro maliit na lang dahil yung tsansa based on our dun sa controlled side ay somehow masasabi mong teka, mukhang alanganin naman akong magkaroon ng major illness. 'Di ba? May ganon. So yun ang i-consider po natin, no? Hindi basta nagandahan lang tayo sa products na inaalok sa atin.
Okay? And ayan, how much premiums do I need to pay? Same. 2 to 10%. Lahat na po yan ha. Hindi po 2 to 10% per insurance. Lahat na po yan. Kaya pag-isipan nyo pong mabuti. No? Hindi kayo na kailangan magandang product. Ang kailangan lang na insurance ay kung ano ang kailangan mo at magkano lang ang budget mo para doon. Yun yung pinakamagandang insurance program. What type of health and medical insurance do I need? Again, what coverage do you really need? Kasi PhilHealth required yan. Kapag ikaw ay nagtatrabaho, required yan. So meron ka na talaga yan. Until when you will be needing it. Sa PhilHealth habang nagtatrabaho ka. At kapag na-reach mo yung certain age, pag senior citizen na, free ka na, pero covered ka pa din. Hindi ka na magbabayad. Tama? Ang mga health card, until age 60 lang ata or 65. Wala na. Kahit magtrabaho ka pa ulit, hindi ka na i-cover. So, kailangan mo na kumuha ng ibang insurance, health insurance. Pero kadalasan, ibang health insurance hanggang age 55 lang or hanggang age 60. So, dito siguro ang naisip ko dito, better na nung kabataan natin ay mag-invest na talaga tayo sa isang investment vehicle, pero ang tingin natin doon ay health fund natin in the future. Saka mo lang siya gagamitin kapag hindi na applicable sa'yo ang mga insurance coverage na meron ka. So doon pa lang siya, doon mo pa lang siya gagalawin, yung health fund mo na yon. So imagine kung ikaw ay nag-start 25 years old, nagtrabaho ka, nag-retire ka at age 65. So 65 minus 25 is, ilan na ngayon? 40. Very good, children. 40. So 40 years kang nag-i-invest, right? Ang laki na nun pag nag-compound na nag-compound, aba, pag nagkaroon man ng health related na issue at wala ka ng mga health insurances, doon ka ngayon huhugot. Doon ka ngayon kukuha. Diba? Hindi mo na kinakailangang pakiusapan ng anak mo. Hindi mo na kinakailangang magmakaawa sa mga anak mo. Dahil in reality, may mga pagkakataon na ganong sitwasyon ay baka yung anak mo ay may problema din. May sarili siyang pamilya na may problema din. And then, nagkaroon ka ng problema, inilapit mo pa sa anak mong may problema. Diba? Parang, alam mo yon na dapat ngayon pa lang, habang wala ka pa doon sa sitwasyon na yon, pwede mo naman pala siyang paghandaan today. Para pagdating nung hindi inaasahan, isa lang masasabi mo sa mga anak mo, di ba? Mga anak, relax lang kayo, huwag niyo akong intindihin, napaghandaan ko naman lahat yan. Iba yun, di ba? So, well, again, doon tayo sa controllable. So, kontrolado mo yan, desisyon mo yan. So, nasa sayo yan. Okay? Next ay, of course, yung budget natin. Currently, yun nga, ang health insurance na meron po tayo, HMO, ay even PhilHealth, sorry, hindi ko siya nailagay dyan. PhilHealth, meron po tayo. HMO, meron po tayo. Tsaka yung critical illness, meron po din po tayo na naka-attach or naka-ride dun sa ating life insurance policy. Okay? Next, from what company should I buy? Sorry, hindi to life insurance. Dapat health insurance ito or medical. Pero same lang din naman sila. Is your coverage needs met doon sa insurance na nilapitan mo? Does your budget fit? Meron bang branch yan dito sa town ninyo or sa city? Pero kasi kapag ganito, health card, hindi na kailangan ng mga offices kasi card lang siya. Okay? Pero kung ang insurance mo ay, ang HMO mo ay cardless, nako, ayan, kailangan may opisina kang pupuntahan. Okay? Next. Ayan. So, last na tayo. Again, ang ating tips, no? Same with naging tip natin last time. Mag-ingat sa mga financial advisors ng health insurance companies. Most of them ay mag-o-offer ng mga products na beyond dun sa ating mga pangangailangan for their own interest. Para sa kanilang sales.
production purposes, no? Ramdam ko 'yan, no? Alam ko 'yan kasi dati akong ganyan, no? Hindi ko nilalahat, no? Pero meron may mga ganyan. 'Di ba, Ma'am JD? Kaya wag kang ma-fall, no? Doon sa matatamis na sales talk o pitch. Wag. Pero yung mga matatamis na sales pitch na 'yan, tinraining din namin yan. No? So, di ba, Ma'am JD? Talagang nire-reveal natin, no? O, ito yung mga gagawin, ha? So, alam din namin yung paano sagutin yung mga objections nyo. Kaya bakit ang dami nyo ng objections, kumukuha pa rin kayo ng insurance? Kasi, well-trained dyan si Ma'am JD. Kaya naging MDRT. Joke lang. MDRT ay isa sa mga prestige na award yan ng mga financial advisor sa insurance industry. Number 2, focus on what you really need. Naniniwala ako na kapag naintindihan nyo ito, alam nyo kung ano ang kailangan ninyo, and meron na kayong guide, hindi kayo basta-basta mabebentahan. No? Talagang hindi masamang kumuha nito, ha. Kaya nga natin tinuturo kasi kailangan talaga natin to, kasama siya sa income protection no? Pero kailangan mo maging matalino. Kasi sayang yung pera mo. Hindi sayang yung protection na binayad, no? Hindi sayang yung pera na binayad sa protection. Ang sinasabi natin, sayang yung pera mo to the point na baka kasi sobra na yung binayad mo. Yun lang naman. Sayang yung sobra. Yan. Sayang yung sobra. Na sana yung sobra ay inallocate mo na sa iPhone mo, sa investment mo, di ba? Sa savings mo, doon mo na siya inallocate at nag-grow na siya, sana siya over time. And again, it is better pa din na magkaroon tayo ng sarili nating financial consultant. So ang good thing naman dito sa iPro Literacy o iPro Group, sa iPro Co-op ay marami tayong mga consultants. Pwede kayong lumapit, humingi ng advice when it comes to insurance, no? At sa kung ano-ano pa, no? When it comes to finance, investment, business, etc. Para maiwasan natin yung maiwasan natin yung mga personal interest ng iba, no? Lumapit kayo doon sa mga taong hindi affiliated doon sa insurance mismo. For example, may nag-alok sa'yo ng ganito ng insurance sa company A. So, huwag kang huwag ka lang magbe-base ng decision mo doon sa lahat ng sinabi niya. Lumapit ka doon sa tao na hindi affiliated sa insurance. So, para masabi sa'yo yung reality, masabi sa'yo yung actual na nangyayari, even yung mga technicals. Kasi sa amin noon, nasa insurance ako, hindi ko sinasabi lahat Especially yung mga salitang may tsansa na umatras ang client, hindi po namin sinasabi yon, no? May mga negative side, hindi po namin sinasabi yon. Oo. Sayang yung sales Sayang yung hindi ako makakwalify sa travel kapag hindi ko pag sinabi ko yon. So, ayun. Kaya mag-iingat tayo, right? So, yung mga na-discuss natin, ito yung mga sources, pwede niyo po siyang i-save. Baka meron po akong doon, mga hindi nabanggit or na OA ang pagkakabanggit natin, pwede nyo pong i-recheck dyan sa ating sources. So, before po ako mag-end, baka may mga tanong po kayo, pwede na po natin i-address today o this time. Ayan, sir, meron pong may mga questions tayo. May question, ma'am? Yes, sir. Ito from Sir John Luis. So, hospitalization. So, kahit po ba PEC is covered pa din ng health insurance? Kahit, ma'am? Kahit daw po PEC. Ano yun? Ano to, Sir John Luis, yung PEC po? PET, teka lang ha. Nasa chat po ba, ma'am, yan? Yes, sir, nasa chat po. Pre-existing condition. Okay. Pre-existing condition. Okay. Sa pre-existing condition, depende sa hospitalization. Kunwari, ang tinatanong ba natin ay na hospital, ito ba yung hospital income benefit? Tama ba? O yung HMO, yung
Saan doon? Nakapeg. Kasi ganito, kung sa HMO, ganito siya. Sasagutin na lang natin ang dalawa. Pag sa HMO, kapag na-confine tayo, gamit, dahil sa existing na sakit, hindi tayo covered. May mga ganun na HMO. Pero may mga HMO na hindi. For example, itong, talagang sikat si Maxicare, Ma'am Wilma, kung nanonood ka man dyan. Ma'am Wilma Yanga ng Maxicare Pampanga. Baka may discount kami ha. So, sa Maxicare kasi, as long as hindi mo nauubos ang iyong limit, kahit ilang beses kang ma-confine ng kahit pre-existing. Ay, teka. Pre-existing ay ano ito, no? Bago ka ba mag-apply, yun ba bago ka mag-apply ay may pre-existing ka muna na condition? Or may card ka na, may health insurance ka na confine ka, so meron kang confinement, may sakit ka na, no? Nagkaroon ka ng sakit. Noon mo pa lang na-acquire. And then na-confine ka ulit, same illness. That's pre-existing condition kasi, pero pre-existing siya na covered na siya. May pre-existing kasi na hindi ka pa wala ka pang health insurance. Mag-a-apply ka pa lang. Tama ba, sir? Kailangan ko maintindihan mo na yung tanong para masagot natin ng tama. Hello, sir. Ayun. Sir, yung sa pre-existing condition, halimbawa, naka-apply na siya sa isang health insurance bago pa siya ma-diagnose na meron siyang critical illness. Okay. So, naka-apply na siya sa isang insurance. Yes. Ito po ba ay na siya, yung application niya ay approved na? May existing na siyang card? Nakabayad na siya. Nakapagbayad na siya. Then, nagkaroon ng confinement, na-diagnose ng critical... Na-diagnose pa lang. Okay. Mga ilan, sir, ang ilang days ang difference? Naka-renew na siya eh. Okay. Covered na yan, sir. Yeah, covered. Covered na yan. Sir, ang sa Medicard po ba, may idea kayo kung magkano yung maximum limit niya sa isang taon? Kasi hindi naman ako na-orient. Galing kasi sa kumpanya lang namin yung Medicard. Okay. Ang Medicard, sir, wala po akong idea eh. Kasi depende yan sa plan na kinuha ninyo. So most likely corporate account yan. Pwede mo siya actually mahingi sa inyong HR. Sa HR po siya na hihingi. Yes po. Or nabigyan po ba kayo ng access? Kasi dito po kasi sa sa card na meron po kami, meron po kaming parang portal. Bawat members ay may online portal. Doon nakikita namin, sir, yung mga benefits and coverages namin. Wala po. Basta binigyan lang ng card. Nagagamit naman namin siya yung annual, pag nag-annual check-up. Kaya lang, gusto ko sanang yung magpa-general check-up. Kung covered siya, buti kung magkano. Okay. Pwede yan, sir, pwede mong itawag sa Medicard mismo or pwede kang pumunta mismo doon sa clinic or hospital na accredited. Kung sakali, alam ko meron kayong booklet niyan. Binigyan po ba kayong booklet? Apo. Ayun, nandoon yung mga accredited hospitals, clinics, etc. or mga contact details. Pwede nyo pong itawag directly sa company, Medicard, and then itanong nyo po mismo magkano ang aking coverage at ako po ba, plano ko kasi na magpa-annual or general check-up this, ganito, ganyan. Covered po ba yun? Ayun, malalaman na po natin yun doon. Sir, ganito, madami akong tanong, medyo marami akong tanong. Sure, sige Sir John. Regarding kasi ito sa loan insurance at saka sa life insurance. Game sir. May isang tao na meron siyang loan, then namatay siya. Namatay siya sa cancer. Cancer yung kanya kinamatay. Ngayon, dapat is covered siya ng loan insurance niya kasi may binabayaran siya CLIP, Credit Life Insurance Plan. Yes, Credit Life. Paano ba yun?
kasi kapag ka PEC daw, lumabas kasi PEC. Kaya lang, hindi alam nung tao na siya may cancer bago pa siya mag-loan. Ganito. Nadedetect kasi talaga ng science yan na sa medical field kung pre-existing na yon, Yes, no? yes, sir. Nadedetect talaga na even hindi tayo aware. Yes. Kapag nakita nila, ma-check nila na nag-exist na pala yung sakit na yon. Pero hindi Bago pa siya lang tayo mag-loan, aware. kaya lang hindi siya aware kasi hindi siya nagpapa-check up. Nagpa-check up siya, stage 3 na. Ngayon, nung ginalaw, within 1 month, patay yung tao. Okay. Sige, pag ganyan, pwede bang banggitin yung life insurance company? Hindi, no? Hindi. Hindi. Nasubukan niyo na po ba, sir, pumunta sa life insurance company? Hindi, actually wala pang nangyayaring visitation from the life insurance company kasi ang naririnig na namin is baka hindi mabayaran yung kanyang credit life, pero yung life insurance niya mababayaran. Kaya lang mas malaki yung bayad kasi pagka sinama yung credit life. Credit life, oo. Ang credit life nagwo-work siya ganito. Any loans, yun yung coverage. Yes. Tama? Any paid loans, Yes. 'di ba? Kung nabayaran na, so may excess, yun na lang yung marireceive ng Depende sir sa plan. Sa plan kasi may plan na naka-bracket siya eh. I-multiply sa 3 loan amount multiply by 3. Yun yung coverage. Yun yung coverage ng iyong credit life insurance, yung insurance ng loan. Depende sa hindi kasama ang life insurance mo. Pero yung sinasabi niyo sir na yung kung magkano lang yung nabayaran is yun yung ibabalik. May mga ganun po. Kaya lang sa term nito, ito yung multiply, naka-bracket siya parang nasa 30,000 ang loan, so pumapalo ng 70,000 yung coverage dun sa loan insurance niya. Kaya lang ang naririnig namin is parang dahil siya ay pre-existing condition, kahit hindi naman alam nung kliyente is hindi siya mababayaran. Okay. Sir, yan ang type of contract niyan ay group life yan, group credit life yan. Hindi yan individual kasi naranasan ko rin magbenta niyan credit life. So may mga cases kami na nako-cover naman eh. So ganito ang better sir na ang gawin niyo diyan ay makipag-coordinate mismo sa life insurance company. Doon mismo. Hindi doon sa tawag dito. Insurance doon sa may loan doon sa inutangan. Lending company. Lending company. Doon mismo sa insurance company kasi siya yung magbabayad sa doon sa tao. Oo. So supposedly meron niyang financial advisor na nagke-cater doon sa account na 'yan. Maganda sana kung meron tayong connection o kakilala sana o i-refer sana tayo ng lending company doon sa agent. Yan yung tutulong para ayusin yung case na yan. Kasi sir, ang concern ko doon hindi naman talaga alam nung mismong namatay na siya ay may cancer. Oo, yun na nga. Pwede namang yan sir. Syempre isabihin, di ba? Sabihin sa na yun hindi naman talaga alam. Well, titignan na lang ng insurance company yan kung papaano. Sige sir. Pero kasi mahirap sir sabihin 'di ba narinig lang natin, 'di ba? Sabi nga dahil pre-existing. Wala pa naman kaya lang nababahala rin kami na ganun yung malalaman natin sir, mawawala yung pagkabahala natin pag tinanong natin directly yung involved na na party which is the life insurance mismo na company. Okay sir. Thank you sir. Ayun, Sir John, thank you. Meron pa po ba? Ayan, sir. Meron pa, sir. Si Sir Rizaldi. Ma'am. So, ilan po sa buong family ang dapat magkaroon ng health insurance? Ang ganda ng tanong, no? Hanggat kaya ng budget mo.
Hangga't kaya ng budget mo, 'di ba? Kasi lahat naman ay prone sa prone sa illnesses o hospitalizations. Magbe-base pa rin, pero ang top priority is you kasi ikaw ang breadwinner. Kapag may excess ka na funds na wala ka na talagang paglalagyan, yung talagang wala na yung nakapag-allocate ka sa savings mo, sa investment mo, sa emergency funds mo, nababayaran mo yung bills mo, may excess ka talaga, then from dun sa excess na amount, yun ang isipin mo, sino yung next top priority? Sino ang much needed na person? Pero kung ang tanong lang naman ay ilan, lahat ba ay pwede? Yes, definitely pwede naman lahat. Kasi capacity to pay naman yun. Ayan. So, sir, meron yata sa yung nag-direct message kung ma-check po natin. Direct message sa akin? Oo daw po. Makikita pa ba natin, sir? Ayun, meron dito, may mga HMO coverage po na per illness per year ang benefit. Tama. Meron namang mga HMO na hindi per illness, may amount, load. Parang may load. Kahit ilang illnesses dyan, basta ito yung load mo lang. Ito lang yung amount for that year. How about naman sa health insurance? Ilang beses po magagamit? Isa. Sa critical illness, lump sum. May mga ibang health insurance na I think FWD ata 'yon. Na sinasabi ko na no. Na plug na. May isang health insurance life insurance company, FWD ata 'yun yung pwedeng multiple na pero hindi pa rin ako sure. Ang basically kasi diyan, isang beses mo lang siya magagamit. Pero nag-a-upgrade ang mga life insurance companies. May sa sobrang competition na meron sa market today, nagte-take sila ng higher risk na may time na kino-cover nila kahit 4 na critical illnesses. So, pwedeng ganon, sir, ano. Pero again, depende 'yon sa policy contract, sa product na binili natin. Alamin natin mismo doon. But most ng alam natin, ang default niyan ay lump sum lang sa critical illness. Pero kung ang question naman ay surgical, no, ay meron ding limit. Pwede mo siyang meron siyang parang annual na coverage for that particular service. Pag naubos mo na siya, mare-replenish siya the next year. Yung hospital income benefit, meron din naman siyang limit. Merong up to 365 days, mga ganyan. No, yung parang every day ka na nako-confine. Again, ang magbe-base po tayo doon sa mismong contract na hawak natin kasi yun yung final say. Ano po? Parang hindi ko rin nasagot no? No, sir. Pero yun nga, mag-base tayo doon sa mismong contract na meron tayo from a particular health insurance company. Which one can you recommend to get an HMO or health insurance? HMO, I think, kasi ito yung nagamit ko. Meron kami before, HealthLink ata yon ng isang insurance. Na-experience ko yon. Nga lang, ang coverage niya ay yun nga, yung nabanggit mo kanina, yung may amount lang, may certain amount lang per year. While kasi si MaxiCare, ito ay per illness ang coverage niya. Sa health insurance naman, halos naman lahat magaganda, halos lahat okay siguro balikan na lang natin yung tanong na anong life insurance o anong insurance company ang pwede nating recommended na pagkuhanan ay yung company na convenient na when it comes to availment. Yun kasi yung importante, yung pag-avail, yung mabilis, yung dapat malapit sa area ninyo, may office sa area ninyo.
as much as possible. But again, yung may factors to consider, magkano yung budget. Meron kasing mga insurance company na ganda talaga pero pricey, no? So meron naman na medyo mas mura, halos same lang naman sila ng coverage pero mas mura. Pero wala namang office doon sa inyong ano. So sa inyo kung saan kayo komportable doon. Ako, ang life insurance or health insurance ay hindi ko mabanggit. Message na lang. PM mo ako, Sir Rizaldi. Hindi ko mabanggit talaga. Pero, ayun. For sure, meron yan doon sa office niyo. Disclaimer po, hindi po tayo agent ng alinmang insurance company, life insurance companies, hindi po tayo affiliated dyan. So sinasabi lang po natin kung ano yung totoo nating experience para po sa benefit po ninyo na nanonood. Thank you. Meron pa po ba? Nasagot ko po ba, sir? Sa Facebook, may mga questions, comments? Ito sir, meron nag-direct ulit. So, sa PhilHealth, usually 300 every quarter pag nag-employ ka, 3% ng salary. Pareho lang ba benefit o mas malaki benefit ang makukuha ng nagbayad ng 3%? Halos same lang din. Teka, hindi po ako sure ha kasi nung base po doon sa mga binasa ko doon sa PhilHealth sa website, may fix na amount eh. Naka-fix, hindi nakalagay doon. Di ba, assignment ko po yan, ma'am. Magandang tanong yan, Ma'am JD, no? Kasi nga, paano kung ang income naman ng isang tao ay 100,000 a month? Pwede kasi, di ba? Ang income niya 100,000 a month. Magkano 3% noon? 3,000 per month. Di ba? So 3,000 ang hinuhulog. Pero hati naman kasi sila ng ng employer, 'di ba? Pero malaki pa din. Kaya interesting na question kasi ang laki ng hinuhulog niya. Tapos yung isa naghuhulog ng 300 pesos per month. Same lang ba sila ng coverage? Assignment ko po ito, pero based doon sa nabasa kong doon sa website mismo, naka-fix yung mga benefit. Walang nakalagay na depende dun sa type ng plan. Ganun. Pero babalikan ko pa rin po kayo dyan. Hingi po muna ako ng sorry ngayon. Na-mislook ko po ata yan. Ano? Ayan, thank you Sir Eric. Meron pa po bang kahabol na question? Ayan, baka meron pa, no? So sana nasagot naman po yung mga tanong natin. Ayun. So, okay. Sige po, kung wala na po, yung iba, kung nahihiya, pwede nyo po kaming i-message, i-PM nyo po kami, mag-message po kayo sa iPro Cooperative, type nyo po insurance, something, ganyan. Pwede po namin kayong tulungan, no? Sa mga concerns po ninyo. Yung concern ni Sir Rizaldi po ba yung kanina? Si Sir John. Si Sir John ay kung may mga question pa po kayo, i-message nyo lang po kami. Alright? Ito sir, meron pa. May humahabol. Ayun, game. Okay. Ito. Yun dun sa may PhilHealth, yun sa 3%. Sabi lang naman niya, comment lang yata ito. Kasi kung pareho lang, bakit pa magbabayad ang 3% compare mo sa 300 lang? Ayan. So, babalikan na lang po namin kayo dyan, sir. Ano? Opo, tama. Kasi ano po yun 3% ng ating income. Ng ating basic na income. Yun po yung bago. Alright. Hindi po siya yung talagang 300 lang talaga. Baka kasi ang income natin ay, for example, ang income natin ay 5,000. 3% ng 5,000 ay, kano ba? 150. Tama, no? 150. So, 150 per month. Ganyan. So, didepende yun sa i-declare natin na sahod. Siyempre, kung tayo ay employee, nakapeg po yun dun sa mga employers natin, ano na po yun, may contributions po kasi yun si employer. So silang nagre-report magkano ang sinasahod natin, silang naglalagay dun sa data, and then
sila ang doon nagbe-base kung magkano yung binabayad natin. So iba namang usapan kapag self-employed tayo. Kung ano yung dineclare natin na ano natin, income natin. So yun din ang magiging basis ng ating premium. Kaya yung question na same ba sila ng benefit, magandang question. Hindi ko lang siya pa nabasa yung area na yon. So tignan natin, ma'am. Okay. Sige sir, eto last na siguro to kay Sir Rizaldi. Sa PhilHealth po, kapag senior na ay automatic na ang coverage, tama po ba? Pero kailangan po ba kumuha pa ng new number? Kailangan, I think kapag senior, kailangan i-update. Kailangan lang pumunta sa PhilHealth, i-update lang po sila. So kung ano man po yung i-require sa atin doon, ganito po kasi, as much as possible, wag po natin hahayaan na magkusa ang government. No, yung fully automated na lahat automatic. Kaya maraming delays. So for me, ang aking ang aking isasuggest or isasuggest ko po ay pag nag-senior na, go dun sa nearest branch office ng PhilHealth at magpa-update. At kung ano man po yung mga... Kasi kapag senior na po, I think free na eh. Senior citizen, wala nang babayaran eh. So, dapat po i-update din natin sila. Ganun. Ayan. Okay na siguro, Sana nasagot po yung mga tanong. Sa mga may mga iba pang question, pwede nyo po kaming i-PM. Then baka po ba yung next webinar natin, sasagutin po ulit yan ni Sir Eric. All right. So po? next webinar po natin, tama. Next topic po natin, non-life naman. Ayan. So mas maikli na lang siya na topic. Pero kadalasan nane-neglect din yan. So ayun. Thank you so much po sa inyo. Back to you, Ma'am JD. Thank you. Thank you po, Sir Eric, for that clear presentation. Ayan, So hopefully, marami po tayong natutunan kung paano natin i-value yung ating life, syempre. So hindi naman nga masama na mag-inquire kung yun talaga yung ating kailangan. And syempre, pag-iisipan natin yung mabuti. So focus lang daw tayo kung ano yung talagang kailangan natin. Alright? So, ayan, to continue, bibigyan naman namin kayo ng overview kung ano yung kahulugan ng cooperative and ano po ba yung mga products and services na po pwede nating mai-avail sa iPro Cooperative. So, paano din ba tayo makakapagpa-member sa mga gusto pang maging member ng cooperative? So, watch po natin yung video na to. Thank you! Magandang buhay and welcome sa ating virtual pre-membership education seminar. Ang education seminar po na ito ay para sa mas malawak na kaalaman patungkol sa kooperatiba. So ito po ang basics ng cooperative. So ito po ang ating pag-uusapan. What is cooperative? Cooperative values, General Assembly. Ang konsepto ng kooperatiba ay nagmula sa isang bagong pananaw na ang pagpapatakbo ng negosyo ay para sa kapakanan ng lahat, natatangi ang prinsipyong naging batayan ng kooperatiba at hanggang ngayon ito pa rin ang batayan ng bawat kooperatiba sa kanilang panuntunan, programa at pamamalakad. Ano ang kooperatiba? Ito ay isang samahan o pribadong organisasyon na pinatatakbo at kontrolado ng mga miyembro o kasapi. Ito ay samahan ng mga voluntaryong taong nagkakaisa upang makamit ang kanilang pangunahing pangangailangan at pataasin ang antas ng pamumuhay ng mga kasapi. Ayon sa Republic Act 9520, ang cooperative is an autonomous. Kapag sinabi nating autonomous, ito po ay may kasarinlan or may kakayahan na gumawa ng mga polisiya. So, independent.
duly registered association. So mahalaga na kapag tayo ay sumali sa association or organization, alam natin na sila ay lehitimo na magpatakbo, and of course malalaman lang po natin yan kung sila ay rehistrado. So dapat sila ay nakaregistered sa Cooperative Development Authority or CDA. May magkaparehang interes o adhikain, example ay kabilang sa isang pamayanan, lokasyon, trabaho o propesyon. So ito yung tinatawag na common bond of membership. At voluntaryong nagsasama-sama, hindi po sapilitan, so nasa atin pa rin ang desisyon. Social, economic, at cultural objectives. So hindi pera-pera lang, so dapat meron po tayong aspirations. Nagbibigay ang bawat isa ng required share capital dahil ito po ay isang business. Dapat may contribution ang bawat member. So hindi lang din tayo dito member, kundi tinatawag din po tayong owner. Tayong mga member or owner ang tumatangkilik ng produkto at serbisyo para sa ikauunlad ng ating kooperatiba. And of course, accept fair share of the risk and benefits, so profit and loss sharing. CDA or Cooperative Development Authority, ito ay ahensya ng gobyerno na nagre-regulate sa mga kooperatiba sa Pilipinas. So dito po natin pwedeng makita kung ang sinasalihan nating kooperatiba ay lehitimo. Cooperative values, self-help, pagtulong sa sarili. Yung paglago natin ay nakabase sa atin kung paano natin tinutulungan ng ating mga sarili. Democracy, equality, pantay-pantay na karapatan, maliit man or malaki ang contribution mo bilang kasapi, so wala po tayong special treatment. Hindi tayo sa kapital nakatingin. Solidarity, hindi tayo kanya-kanya dito dahil kumbaga ang lakas or kakayahan ng bawat isa ay pinagsama-sama para makapag-produce tayo ng better programs, products, and services. Honesty, napakahalaga nito dahil yung business natin ay open or transparent. Openness, so dapat maging bukas ang ating kaisipan na meron tayong gampanin bilang miyembro. So meron po tayong duties and responsibilities. And social responsibility and caring for others. So hindi lang tayo dito nag-i-exist for ourselves. Of course, nag-i-exist ang cooperative because meron tayong malasakit sa ating kapwa at sa community. Ito po ang organizational structure ng kooperatiba na ating sinusundan, kaya meron tayong maayos na pamamalakad. So ang nasa itaas ang General Assembly, sila yung mga miyembro or mga kasapi. So sa ibaba ng General Assembly, nandiyan ang Board of Directors, sila yung nagsasagawa ng bylaws, amendments, so sila yung nagpo-provide ng overall policy direction ng cooperative. Sa left side, nandyan ang Election Committee. So kapag may General Assembly meeting, sila yung taga-organize kapag may election. Sa right side naman, nandyan ang Audit Committee. Sila naman yung taga-tingin kung maayos ba ang financial reporting ng kooperatiba. And meron din tayong Secretary and Treasurer. Sa ibaba, nandyan ang Ethics Committee, Gender and Development Committee, Mediation Committee, and Credit Committee. Ito naman yung mga ina-appoint ng Board of Directors. And last, yung management, ito po yung mga officers, so sila yung members and staff ng cooperative. So dito na natatapos ang ating presentations about basics of cooperative. So sana po marami kayong natutunan at isabuhay po natin ito. Thank you po sa inyong panunood and welcome to iPro Savings and Credit Cooperative. This is JD Virginisa and laging tandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Magandang buhay! This is Sir MJ at i-discuss naman natin ang tungkol sa membership at products and services ng ating cooperative. Ang financial management ay napaka-importante sa ating buhay dahil araw-araw tayong may financial decision na ginagawa. Hindi lang natin ito namamalayan. Ang financial management ay ang way kung paano natin i-handle ang ating pera para ma-reach natin ang ating financial at iba pang mga goals.
Kaya naman napaka-importante na matutunan natin maging responsable sa ating finances nang sa ganon ay hindi tayo nauuwi sa pagkautang at iba pang mga problema. Kailangan natin ng financial security para tayo ay maging confident sa mga gusto nating gawin sa buhay. At the same time ay handa tayo sa sakuna at sakit na hindi natin inaasahan. Pero ang tanong, paano natin ito gagawin at saan tayo mag-uumpisa? Sa mundo kung saan sinasabi na dapat lang kumita ang isang tao hanggang deserve niya kumita, iba ang sinasuggest ng cooperation. Sinasuggest nito na walang tao ang kayang mabuhay mag-isa at kahit sino man ay kailangan ng makakatulong para harapin ang hamon ng buhay. Ang purpose ng cooperative ay ipagbuklod ang mga tao upang magtulungan para makamit ang isang layunin. Ang iPro Cooperative ay nag-e-exist para i-educate ang mga tao pagdating sa right financial management at investments. Sila ay nagkakandak ng mga seminars, webinars at mga forums. Sila ay kumakausap ng mga tao at tumatanggap ng mga gustong maging member o maging part ng cooperative. Ito ay para makita ng grupo kung sino-sino ang mga taong willing tumulong sa iba at tulungan ang kanilang mga sarili. Kaya naman, goal ng group ay tulungan at i-prioritize ang mga members na bigyan ng financial education, right tools at available resources para makatulong sa pag-reach ng kanilang mga financial goals. Ang iPro Co-op ay nag-launch din ng mga savings programs na may fixed rate of interest na umaabot ng 9% hanggang 24% per year. Tinaasan nila ang interest na makukuha compare sa ibang savings account para makatulong sa mabilis na paglago ng kanilang mga pondo. Hinati nila ang mga programs ng pang 1 year, 3 years at 5 years na term conditions nang sa ganon ay makapamili ang mga members base sa kanilang risk appetite. Pinaghahandaan na din ng grupo ang pagkakaroon ng college educational fund na magsisilbing financial support sa mga anak ng mga members at pension fund naman para sa kanilang retirement income. At syempre, hindi rin dyan mawawala ang credit programs nang sa ganon ay may matakbuhan ng mga members sa oras ng kagipitan. Plano rin ng cooperative na magkaroon ng sariling school, hospital at condominiums sa hinaharap. Pakinggan natin ang ilan sa kanilang mga naging member. Dito po sa iPro talagang aalagaan nila yung pera natin na parang kanila. So, kumbaga talagang worth it pagka dito po kayo venture na. Dahil sa iPro, natutunan ko na yung mga high profit na yan, hindi yan totoo. Kailangan mo talagang mag-wait ng time para ka mag-profit. So, sabi nga, yung investment, hindi yung one-time, big time. Kailangan mo talagang mag-intay ng panahon para ito lumago. But ang maganda sa iPro, they know how to minimize the risk. Yung nagustuhan ko talaga sa iPro, talagang concern sila sa na serve natin yung capital. Ang lahat ng ito ay pinag-aralan at pinag-aaralang mabuti base sa pangangailangan ng karamihan at makakabuti sa nakakarami. Siguro ay kahit papano ay nabigyan ka na ng idea ng iPro Co-op kung paano natin ito gagawin at kung saan tayo mag-uumpisa. Kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang iPro Co-op, huwag kang mahihiyang magtanong at lumapit dahil baka ito na ang matagal mo nang ipinagdadasal. Maraming salamat sa pakikinig. Laging tatandaan na ang mga pagsubok at ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Ayan. So, nagkaroon na tayo ng idea, no? Tungkol sa mga cooperative products and services ng iPro. So, before po tayo dumako dun sa announcements, pwede po bang pa-open ang ating camera? Mag-group picture lang po tayo sandali. So, paki-open naman po para makita natin yung inyong mga magagandang ngiti. Ayan. So, pa-open lang po. Then, after nyan, announcement. Sige. Ayan. Maraming salamat sa pag-attend po natin. So, meron pa bang hahabol? Mukhang nag-leave na yung iba, no? So, sige, Sir Gian.
Magka-count lang po ako, then smile po tayo. Alright? So, 1, 2, 3. Isa pa. Alright. One more. 1, 2, then 3. Smile. Ayan. So, thank you po, no? So, announcements lang. So, ang next financial literacy webinar po natin ay December 26. So, nandun pa rin tayo sa protecting ng money, ano? So, mag-register lang po kayo sa isi-send namin sa inyong email na link for the next webinar. And if you think na malaki yung naitulong po nung webinar na ito, kindly like and share our page para ma-update tayo dun sa mga next na events natin. So you can leave some reviews sa aming page and share our events sa mga friends and relatives po natin. So makakatulong po ito, no, para sa ibang tao para maging confident sila na mag-join ng mga ganitong webinar. So ayan, isi-send po sa atin yung isang link para sa short survey. And kung sa tingin nyo naman na fit sa inyo at beneficial sa inyo yung mga products and services po natin, i-message nyo lang kami sa aming Facebook page or yung taong nag-invite sa inyo or kung sino man po yung nakausap nyo from our team para masagot namin yung inyong mga questions. Alright? So hopefully, marami kayong natutunan at makatulong po itong financial literacy webinar na ito towards sa ating mga financial goals by applying it. So, maraming salamat kay Sir Ericel and Sir MJ. And in behalf ng lahat ng bumubuo po ng iPro Cooperative, maraming salamat po and lagi nating tatandaan na ang kasaganahan ng buhay ay napagtutulungan. Ayan. So, see you po sa mga next events natin.